Magandang araw sa inyo na mga kamag-aaral po sa salita ng Diyos at kasama sa pagbubulay sa araw na ito. Um, sa susunod po ng mga episode at aking tatawag na lamang sa inyo ay mga kaaral at kabulay para mas madaling banggitin. Ito po yung unang ah, episode ng malayang magpasakop channel patungkol sa reflection sa salita ng Diyos. Kaya pumili lang po ako ng isang talata lamang kasi nais ko po na ilang minuto lamang ang pagbubulay na aking mga ipopost. At papakita ko po itong aking Bible app na gagamitin. Yan. So, dyan po sa Bible app na yan, yung King James version po ang gamit ko. Pero yung pong ibang version din sa Tagalog, meron din po. At yun, yung pong mga ah, ibang version para po makukumpara natin yung mga talata sa ibang pagkakasalin nito. Okay. At dito po ay nais kong basahin ang mismong verse. Ano? Sabi po dito, in the beginning, ito yung unang-unang verse sa Bible, sa unang aklat at unang talata. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ayan, napaka isang straight sentence lang pero napaka marami po nating pwedeng pag-usapan dyan. At yun nga pong salitang in the beginning ay nagpapahiwatig ito ng pagsisimula ng time, ng panahon, lalo na sa ating perspective na mga tao. At ang Diyos po ang nadudoon na sa simula. Ibig sabihin, ah, bago pa ang simula na binabanggit na yun, nandun na ang Diyos. Nauna siya sa beginning. Kasi hindi po siya kasama doon sa lilikhain kasi siya nga ang lilikha. God created the heavens and the earth. Yan. So yung pong sa tinatawag na principle of first mention, nais ko po na ating susuriin ang mga salita na ginamit ayon sa kanilang unang pagkakagamit. At batay po dyan, nais ko munang gamitin po yung ibang talata sa Biblia na may kaugnayan directly dyan. Halimbawa, yung pong John sa Gospel of John sa New Testament, 1:1 ay ginamit din po yung salitang eksaktong in the beginning, ano? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yan. So, medyo makikita po natin na may mga concepts po na in-introduce dyan. Yung writer, si John, sa pasimula ay ang salita naman. Ano? At ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So, may kasama pala sa simula ang Diyos, at ang binabanggit doon ay salita. Pero binanggit din na ang salita mismo ay Diyos. Kaya dito po, kung babalik po tayo dito sa ah, ika nga ay sa Genesis, yung pong God na binabanggit dito pala ay ang original po na salita sa Hebrew, dahil yun ang original na language, ay Elohim. Na yun po ay sinasabing nasa plural form. Hindi ibig sabihin na gods o maraming Diyos, kundi iisang Diyos, pero hindi may more than one person. Yun po yung parang indication noon. At ito po, dito nga lang sa John 1:1, ay yung pong word na yon pala yung kasama ng Diyos, At Diyos din, Pero maral, dahil alam na po natin yung konsepto ng tatlong persona sa iisang Diyos. At eventually, makikita po natin na yung word na yun na binabanggit, walang iba, kundi ang Panginoong Kristo na nagkatawang tao. Kapag po dumako tayo doon sa pag-aaral ng bahagi niya ng kasulatan. Pero muli, dito po ah, sa Genesis, ay ang Diyos ang lumikha ng lahat. Kaya kung bibigyan ko po ng pamagat, itong unang talatang ito ay ang pasimula at pinagmula ng lahat. Yan. Ibig sabihin, doon din po sa lahat na yon ay hindi kasama siyempre ang Diyos dahil siya nga ang nagpasimula at siya ang nagsimula ng time para sa ating mga tao, para sa mga nilikha niya. At
siya ang lumikha ng lahat. Yan. Nais ko din pong banggitin na ang aking pong sisikaping gamiting paraan ng pagbubulay ay siyempre yung pagsuri nga po ng mga salitang ginamit. Ano. Dito po pala, alam mo, in the beginning na yan ay parehong-pareho ng sense dyan sa John 1:1. Pero may isa pa po akong talatang ipapakita ano, na yun namang sa sulat din ni John na ginamit din yung salitang beginning at kasama din ang Diyos doon, pero ibang sense ang pagkakagamit ng beginning. Halimbawa, sabi dito, what was from the beginning? Sa first John naman po, ito yung letter ni John. No? What was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, what we have looked at and touched with our hands concerning the word of life. Yung word of life po dyan ay pertaining sa Panginoong sa Kristo. Yung word din na ginamit naman sa Gospel of John. Pero yung salitang beginning po dito, iba naman ang pagkakagamit. Sabihin yung context. Ano? Kundi, hindi katulad ng beginning dito sa Genesis na sa pasimula ng time ng creation. Dito naman, ang beginning naman dito ay sa simula nang makilala nila ang Panginoong Kristo. Nakasama nila, nakakilala sa kanila. Sila yung tinawag bilang mga disipulo. So, take note lang po nun, ano, yung tinatawag po namin sa na nuances ng mga salita ay malalaman natin na hindi pala pare-pareho ang ibig sabihin dahil depende yun sa pagkakagamit o sa konteksto. So, yun po yung ilan sa mga principle sa hermeneutics na kailangan nating tandaan na kailangang suriin ang konteksto. So, yun po yung una. At ganun din, yung tinatawag po na ah, yung kaya gumagamit po ako ng mga cross references ano dahil yung pong principle din ng scripture interprets scripture kaya mas nagbibigay pa ng linaw o ng liwanag doon sa ating main na pinag-aaralang passage yung mga iba pang passage ng scripture no na directly related doon sa ating pinag-aaralang passage. Okay? So yun po. So ah, yung mga bagay na yun ang akin pong pagsisikapan na ilapat dito sa ating pag-aaral. No? So, ganun po muna. Ang makukuha po natin dyan, ang aral para sa akin ay nalaman natin na ang Diyos mismo ang lumikha ng lahat. Siya ang pinagmula ng lahat. At in contrast naman po yan sa mga common na tinuturo sa ating panahon din, ano, na yung tinatawag na nagmula daw ang lahat sa Big Bang, no? Sa Big Bang theory, na isang theory lang naman, ano, at kaugnay din doon yung tinatawag na yung kay Charles Darwin na evolution theory na nag-evolve ang mga bagay-bagay hanggang sa nakikita natin ngayon, no? So yun po ang ating ding susuriin ang pagkakaiba noon sa sinasabi ng biblical ah, creation, ano, a record na nasa sa salita ng Diyos na sa Biblia. Okay, so hanggang doon lang muna po at hopefully meron po kayo nakuhang kahit ilang insight dyan at sa mga susunod po ay ating aaralan yung mga ilang bahagi ng salita ng ating Diyos. Kaya hayaan niyo po na sa sandaling ito, ako ay magtapos sa isang panalangin para sa pagpapasalamat sa ating Diyos at pagkakatiwala sa Kanya. Tayo po manalangin, aming Panginoon, salamat po na kayo po ang nakasama namin sa aming pagbubulay ng iyong salita. Nawa po ay sa mga susunod ay mas lalo pa naming matututunan ang mga katotohanan na nais mong ipaalam sa amin, mga basic truth. At naman po ito ay magdudulot sa amin ng lalong pagkilala sa iyo at pagpupuri, pagsamba, pagpapasalamat. At magiging gabay sa aming pamumuhay sa mundong ito, makalaman namin ang tunay na kalagayan ng reality. Salamat po Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa na nakatunghay sa buong araw na ito ay sila ay pagpalain mo at gabayan. Aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po mga kaaral at kabulay ng salita ng Diyos dito sa Malayang Magpasako Channel. God bless po.